Ngayon, ang ating tatalakayin ay mga verses hanggang 23 sapagkat napakahaba ng usapan. So maraming salamat sa pagkakabasa. Ngayon, bago natin pag-usapan ang mga bagay na ito, nandito po muli ang inyong mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus, at ating uunahin ang mga prophetic o mga propesiya. Ating i-review ang ating mga nasabi nung una na nangyayari ngayong huling itong mga nakaraang araw. Lingid sa inyo, ako ay dati nag-message sa Almar. At doon sa aking mensahe, nasabi ko, hindi ko matanda kung nasabi ko rin dito, na ako ay nanaginip tungkol sa bagay na ako ay nagpapaligo ng aso. Medyo yung aso namin noon ay nagkasakit, kaya parang pumanaw sila. Ngayon sa aking panaginip na yun, tinatanong ko ang Lord, bakit ako binigyan ng ganong panaginip? Ngayon, dahil binigyan ako ng ganong panaginip, aking inusisa ang mga bagay tungkol dyan sa garapata. Kasi, siyempre, kung anong concern sa mga insekto o mga tinatawag na mga parasite, kung ano man ang meron sa aso. Doon, napagtanto ko na ito pala ay mahalaga. Sapagkat yung kagat pala, sinasabi ko sa Almar, kagat pala ng aso, ay na, kumbaga sa medyo challenging yung prophetic na sinasabi ko na magkakaroon ng tinatawag na parang, kasi July yun. Nag-uobserba ako ng tungkol sa prophetic sa July kasi sinasabi ko, July ay magkakaroon ng widespread uli na hindi COVID pero something like COVID at double sila, partner. Hindi ko maintindihan kung ano yung basta nasasabi sa Spirit, may dalawang bagay na nagpa-partner. Ito, yung aking panaginip ay 2 beses. Hindi lang isa. So, kaya naisip ko na hindi basta-basta panaginip ito kasi 2 beses parehas. Yun. Kaya, mininsahe ko yan sa Almar. Nagme-message ako doon dati. Noong early, March, ganyan. June. Nandito yung aking mensahe. Pakinggan niyo. Matigas ang mo, parang matigas ang mo, parang meron kayong skiplet. At elsewhere, may mga swollen notes, parang may mga pasapasa na. So, at temporary roses. So, yung mga symptoms na posibleng makakalat ng mga tik. Kaya ako pinapalalahanan, nagkaroon ako 2 araw at 2 beses na panaginip, para yung panaginip. Kaya ako doon, ang Lord nagbibigay sa akin at ibirensahe ko sa inyo. Kaya ngayon, kung sino man ang magkakaroon ng karamdaman sa inyo, kami ay narito mga evangelist sa inyo. Kami ay pinagkaroban ng kapangyarihan mula sa gospel ng Panginoon na ipagpatuloy ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi lang yan sisimpa-simpa. Ang kapangyarihan ay nararamdaman natin. Kasama ko ang ating special elder na si Ramon. Message na yan sa Almar. So, ang ating bibigyan ng importansya, itong message na to, hindi ko rin alam, basta ako minahensahe ko to dahil ang Espiritu ng Diyos nag-i-indwell nung minimensahe ko to. Ngayon, dumating ang August. Dumating ang August 24.
So, hindi naman lalabas kaagad tong tinatawag na epidemic. Basta yan, kakalat muna yan. Parang COVID, parang ilang tao, tapos hanggang sa kumalat. Tapos hanggang sa ma-detect na marami na palang may kaso. Noong August na. Bali, binalita to, August 24. Ang Philippine Agency ang nagbalita. Nandito sa description ng pamagat na sa tick infestation prophecy. Kasi yung English ng garapata, ang English niya, tick. T-I-C-K. Yan. So dito, ang Japan pala, nagkaroon ng tinatawag na viral infection ng mga tick-borne, yung mga garapata. Nagkaroon sila, nag-spread out ang disease sa Japan. Yan. Sa Pilipinas, wala. Hindi natin namalayan. Ang tumama sa atin, baha. Yun naman. Nagkaroon naman ng parang lockdown style, pero dahil sa baha, walang makagalaw. So, yung prophecy na sinasabi ng Lord na nakita ko sa aking panaginip, nangyari sa Japan. Kasabay din yan, nagkaroon din ng, yung isang, kasi parang double infection na mangyayari sa panaginip ko yan sa aking prophecy na double back-to-back na, na infection o tinatawag na yung parang viral infection o yung parang COVID style. Sa China naman, bigla naman lumabas naman sa kanila yung lamok, yung chikungunya. Yun ang mga nangyari. Kaya ito ay review lamang sa mga prophetic na nasasabi ko na parang wala lang kasi hindi ko rin alam. Siyempre, nararamdaman ko lang ang Lord. Sasabihin ko. Kung tutusin, nakakahiya sabihin dahil parang kang baliw, sasabihin mo yan. Pero hindi. Dahil doon sa presensya ng Diyos, nagagawa akong sabihin yun. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos, kasama natin. Lagi kong inuulit-ulit. So, yun ang yun ang mga, isa sa mga dati pang mga mensahe na hindi ko nabantayan, nangyari na pala. So, meron din mga prophetic tayo na pag-usapan na may mga presidenting mga mamamatay at kasama ang leaders nila na parang masasakaw, mawawala, masasakaw. So, nangyari din yan. Alam nyo kung saan. Hindi naman sa Pilipinas nangyari yan. Nangyari yan dyan sa may Qatar. Noong magkaroon ng Qatar at dyan sa may Houthi o Yemen. Noong Israel, ang Israel, in-strike yung mga leaders ng mga kalaban nila. Doon mismo sa heart sa parliament, sa building na government building nung tinatawag na Yemen. Kaya 12 mga opisyales nila kasama nadali, pati Prime Minister. So, ibig sabihin, yung prophetic na yun nangyari kasi Prime Minister equivalent yan sa President. Ganon din po sa Qatar. Ito, recently, itong week ago, yun nga, ganon din ang ginawa ng Israel. In-strike din yung mga, dahil una, nag-terrorist yung mga Qatar sa loob nila, 6 ang namatay, nagalit ng Israel, tinira mismo doon sa heart of Qatar, yung mga leader, yung mga head ng mga Hamas. So, ang daming namatay, mga leaders talaga, yung mga top of the line na mga So, ibig sabihin, yung sinasabing ng Lord sa akin, na i-message ko, talagang nangyari. O, di ba? Bagamat parang mahirap sabihin, pero ganun talaga ang, kumbaga nangyayari. So, yun ang ating mga, kasama pa nga dyan, yung mga nangyari ngayon, sinasabi na, may mga leaders din na isa-sack out. Sinasabi ko na parang ma-uncovered yung kanilang mga secret. Sinasabi ko nung nakaraan. Hindi ko naman alam kung sino yun. O lumabas itong Prime Minister na naman ng Indonesia. Ayun. Inano ng tao, dinahas ng tao. Giniba yung kanilang mga properties, tapos nagsipasok. People power valley nangyari.
kinapture yung mga leaders, kasama yung asawa, pinagbabato, pinagsasampal, pinaggugulpi. Puro yun ang nangyari. Ngayon, sa prophetic na yun, hindi lang pala sa at mangyayari din pala sa Pilipinas yan. May unrest tayo ngayon, di ba? Meron tayong problema na patuloy, ongoing, at posible yan pag hindi naagapan yan, kasi walang pipigil yan, kasi laban-laban na sila kukampihan na. Delikadong magkaroon tayo ng civil war. So, ayoko mangyari yan. Kasi mahirap yan. Mahirap sa bawat isa. Pero parang nahuhulog dyan. May gumagatong na elemento. Yung tinatawag na principalities ng demons. Bagamat ganun din, na-uncover ang mga secret. May mga secret sila. Di ba? So, maiksi lang yung tinatawag na prophetic, pero napakalalim pala ng tinatawag na telltale. Telltale, ang tawag dyan. Istorya, telltale. Napakalalim yung telltale. So, ngayon, tinitrace nila yung mga documents, Ngayon, nahati. Bago lang, medyo hindi ko kasi inaano yan hindi ko kasi sinusubaybayan yan may mga taong sumusubaybay niya, pero hindi ako masyadong carried away. Kasi nga, hindi na ako mahilig yung ganyan. Dati mahilig ako, tumatakbo pa ang politika Pero, I mean, dahil sa prophetic, kaya inuobserbahan ko yan. So, nakikita ko na yung prophetic ng Lord na there will be uncovered ng mga leaders, ma-uncovered, ma-unmask sila, magkakaroon ng hindi na lulubin ng Diyos na magpatuloy sila. Yun, ang sabi ng Lord nung una, hindi na sila pagpapatuloy, ika-cut off sila Kaya nga mamamatay ang president. Yun ang sinasabi ko. Bagamat yung term ng Lord, the president will die and some leaders will sack. Maiksi lang ang ibig sabihin, sinasabi na mawawala sa nila at ma-uncover sila. Pero yung lalim nun, hindi ko naman alam pa. Wala naman nagsasabi sa akin kung ano yun. Hanggang sa nangyayari nga, ngayon, dinidetalye ko na yan ang mga propesiya na nasabi natin sa programang ito ng Mensaheng Kaligtasan, Kristo Jesus. Wala naman tinataas tayo kundi ang Kristo. So sabi ko lagi, Lord, anong message natin? Pinibigyan tayo. Konti-konti, pero patok. So maraming salamat sa Panginoon. Yun nga, widespread rally. Prevalent sa atin yan, yung posible. Nagsisimula na nga kung tutusin dahil dyan sa effect ng uncovering, di ba? Yun ang mangyayari ngayon. Pero yung rally, hindi ko prophetic yan. Ibig sa parang ngayon nakikita lang natin na yun ang magiging effect. Yun. Yun nga, yun ang sinasabi nun. May mga leaders na lalaglag, yun ang sabi ng Lord na ma-uncovered sila at ma-expose ang kanilang hidden agenda, hidden lies, hidden secret. Yun ang Pero kung sino-sino yan, wala akong idea dyan. Hindi ko alam. Hindi naman ako pumapalo sa mga politika. So, yan ang mga prophetic na ating natatanggap sa ating Panginoon na ngayon ay active. So, nawa ang Lord ay magbigay pa ng mga iba pang kaunawaan ng mga propesiya upang makita natin at magkaroon tayo ng na malalim. Makita natin na ang Diyos ay hindi lamang Biblia. May personal pa talagang pakikipagtipan ang Diyos sa atin. So, yan muna ang ating tinatalakay. Nawa'y manahan
sa ating puso ang diwa ni Kristo Jesus. Nawa tayo ay magiging matatag sa ating pag-ibig upang ating maunawaan dakila niyang pagmamahal sa bawat araw ng buhay. Sarili natin mabuhay sa pag-ibig ng Panginoon.